Kamusta Earth Signs? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang tasa reading para sa mga Earth Signs. Mamaya, alamin natin kung ano ang message sa iyo ng namayapa mong person. Ang swerte mo naman kasi dalawang magandang oportunidad ang ibinibigay sa iyo ng universe. Sa dalawang pagpipilian, yung isa ang mas pipiliin mo. Medyo mahirap o kaya dating gawin na trabaho o kaya negosyo, pero ito kasi yung mas may kaalaman ka. Pero hindi rin magtatagal, susugal ka sa sitwasyon na bago sa iyo. Dito sa mas bago, marireach mo yung goal mo. Hindi lang ikaw yung bibilib sa sarili mo, kundi pati ibang tao. Dahil sa mga makakamit mo na pangarap sa buhay. At saka may mga person din na kinu-question mo kung ano yung nangyayari sa buhay mo. Or ano yung magandang decision sa mga nangyayari sa iyo. Wala pa itong kasagutan at patuloy mong iniisip. May mga taong susuporta sa panahon na kailangan mo ng opinion or desisyon. At soon, magkakaroon ng kasagutan yung mga gumugulo sa isip mo. Meron ding person na na-achieve mo na yung mga pangarap mo or goal sa buhay. Magiging maingat or hindi ka na magiging open sa kung ano yung nangyayari sa buhay mo. Kasi ikaw yung person na hindi mo sinasabi lang kundi ginagawa mo kung ano yung pangarap mo or ano yung sinabi mo sa kapwa. At ito rin yung magandang daan na para magkaroon ng teamwork sa kasamahan mo sa trabaho o kaya sa negosyo or sa kapwa mo. Ang ilan sa inyo nasa ibang bansa ka at pipirma ka ulit ng kontrata. Asahan mo na mangyayari ito pagkatapos ng 3 days or 3 months. Nakapagpasya na kasi yung person na magkaroon na ng bagong kontrata or trabahante. At saka doble yung swerte mo. Katulad ng sinabi ko kanina na binibigyan ka ng chances ng universe na hindi lang isa kundi dalawa na pagpipilian mo. Kahit alin yung piliin mo, maganda pa rin yung magiging dating sa buhay mo. At kahit dito pinapakita na yung buhay mo ay pinaplano mo ng seryoso. Lalo na't ang ilan nakakaranas ng pagtatalo or salungat na kaisipan or idea. At saka binibigyan ka ng hint ng tasa nito na kung paano mo natupad yung pangarap mo ay ganun din yung magiging pattern. Na merong taong gustong tulungan ka or i-guide ka, handang makinig. Masaya man or malungkot yung sitwasyon mo. At saka pinapakita rito na ang sumusuporta sa'yo pwedeng person mo or magulang mo. Palapit na rin yung pagdating ng swerte sa buhay mo, happiness, increase at prosperity. Ito yung magpapapawi ng mga naranasan mong kalungkutan o kaya trials. Magiging happy ka na. At saka nga pala yung oportunidad na darating sa buhay mo ay yung walang bakas ng nakaraan. Ano man yung kalungkutan na napagdaanan mo.
Alamin naman natin gamit ang mystical cards kung ano ang message ng person na mayapa. Siya nga pala guys, para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Dalawang cards ang kakailanganin natin para sa message ng person mo na namayapa. Itong person na namayapa, naging maganda yung buhay niya nung nabubuhay pa siya. Makabuluhan, maraming challenges, pero marami ding masayang nangyari sa buhay niya. At may posibilidad na ikaw yung nasa ibang bansa o siya yung nasa ibang bansa. Mahilig sa fashion o kaya yung maggala. Itong nature naman, pinapahiwatig kasi may travel nga diba sa naunang card, nang ibig sabihin, nung namayapa itong person na ito, marami siyang nilakbayan. Mukha kasing itong person na ito nung namayapa siya, hindi lahat nakita niya or nawalan ng pagkakataon na para mabisita siya or mabisita niya. Ipinaalam niya sa loved ones, malayo man or malapit, na nasa tamang direksyon na yung buhay niya. At tapos na yung mission niya sa lupa. Na namayapa na siya. Ngayon naman gamit itong tarot cards, alamin natin yung sitwasyon mo. Balikan na lang natin ulit mamaya kung ano pa yung message ng namayapa mong person. Pasensya na guys, nawala na kasi ang battery. Seven of Swords, Ten of Wands, at Page of Wands. Itong mga cards na ito ang nagsasabi na merong person na nagpapastress sa buhay mo. Maybe dahil sa itong person na ito ay bata pa. Pwedeng family member ito or yung person na tinutulungan mo. Hindi niya na-appreciate yung mga nagagawa mo para sa kanya. Alalayan mo yung person para hindi siya lalong mapariwara at saka intindihin mo din yung sarili mong pangangailangan. Sa career or sa negosyo, alam mo kung sino yung person na mapanlin lang. Binubola ka lang o kaya bully. Pero dahil sa maling trato sa'yo ng person, mas lalo mo pang sinisipagan at saka yung mas nagiging determinado ka sa karir mo or negosyo. Kaya yung karir na gusto mo or negosyo ay nagkakaroon ng improvement at achievement. At saka pinapakita rito sa cards na kayang-kaya mo sabayan yung sayaw or galaw ng taong bully. Kaya kung akala ng person na isahan ka na niya sa mga maling gawain niya sa career or negosyo, dun siya mali. Maganda yung ginagawa mo sa career mo at negosyo, positive ang dating sa iyo. Pero kung hindi maganda yung nagawa mo, sa ngayon lang positive. May bawi na sa future. Para sa ilang single, yung potential person ay napaka-charming kahit na meron siyang maling behavior. Magugustuhan mo pa rin siya at saka soon, makakatanggap ka sa kanya ng tawag o kaya message or pwedeng ikaw ang gagawa nito sa kanya. Sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, merong pagbabagong nangyayari sa person mo at
napapansin mo ito. Kasi ang gusto mo ay magtagal ang relasyon nyo ng person mo kahit na napapansin ng ilan sa inyo na ikaw yung pinaka nag-e-effort. Ito yung message ng namayapa mong person or katangian niya. Nasa ibang bansa nga talaga itong person na ito or nagpunta siya doon, nagtrabaho. Pero nagkaroon siya ng sakit. Yung trabaho niya related sa barko or sa dagat. Itong person pala na ito nangako sa iyo or meron siyang sinumpaan sa sarili na gusto niyang tuparin. Pero dahil sa nagkaroon ng problema sa kalusugan niya, mukhang hindi niya ito natupad. May posibilidad na breadwinner itong person na ito. At saka gusto niya nang tapusin kung ano yung mahirap na sitwasyon sa buhay niyo. At tingin ko guys, sa kahuli-hulihan ng person na ito, yung pa rin yung iniisip niya. Kaya ito yung ipinakita. Na hindi kanya natulungan o kaya hindi niya natupad yung pangako niya. Alamin pa natin yung next card mo. The High Priestess in reverse, the Lovers in reverse, at 9 of Wands. May mga earth sign na nagkaroon ng problema sa buhay. Na nawalan ka ng gana. Kasi kung ibang tao, hindi ka itatrato ng mabuti, hindi naman ito masyadong makakasama sa loob mo. Pero kung yung taong importante sa buhay mo ang magtatrato sa iyo ng hindi maganda o hindi maayos, ito yung dinaramdam mo. Ang ilan sa inyo nawalan ka ng gana kasi yung taong sumusuporta sa iyo ay pwedeng namayapa na siya. Or dahil sa meron kasi kayong kanya-kanyang buhay na dapat din intindihin ng person yung pansarili niyang pangangailangan. Posibleng kaibigan mo to or family member. Pero ano man yung kalungkutan na nararamdaman mo o kaya merong pagtatalo sa person or kapwa, matatapos din ito. Ang ilan sa inyo sa financial ay nanghumaling ka sa nakikita mo sa online, yung bang napapagastos ka. May mga person na kahit hindi mo na kaya, pinipilit mo na mabili yung item or magawa yung gusto mo. Kaya nagkakaroon ng conflict sa ibang tao or person. Ang advice ng cards ay maging responsable sa financial na meron ka. At saka ayusin yung pakikipag-ugnayan mo sa kapwa mo. Para sa ilang single, ipakita mo sa potential person kung gaano mo inirerespeto yung sarili mo or yung pagpapahalaga sa sarili. Para ganun din siya sa'yo at ingatan ka. Yung tiwala at saka pagmamahal, inaani yan. Hindi basta agad-agad isinusuko. Para sa ilan na nasa relationship, ang person mo ay mapanlin lang at saka magaling din siyang gumawa ng kwento para mapaniwala ka. Dalawang cards na ang nagsasabi niyan. At ang advice ng mga cards ay kumprontahin mo yung person mo kasi yung pag-iwas, ibig sabihin okay lang sa'yo kung ano yung nangyayari sa relationship nyo. Huwag kang matakot at saka kailangan malaman mo kung ano ba yung estado ng relasyon nyo. Ito pa yung message ng namayapa mong person. I care about you more than you know. Kahit hanggang ngayon concerned pa rin itong namayapang person sa iyo. Biglaan pala yung illness niya or
yung problema sa kalusugan. Na ospital siya, pwedeng siya mismo yung nagpunta or ikaw mismo yung tumulong sa kanya. Pero humihingi siya ng tawad kasi hindi talaga niya kinaya. Yung illness na dumapo, ayan, dito sa nanay mo, mama mo, or mami mo. Alam niyo ba guys, yung mga cards na ginawa ko, tigi-isa lang yan. Pero sadyang tinutukoy talaga kung sino yung person na namayapa. Mas maraming nanay ang gusto magbigay ng mensahe bukod sa iba pang namayapang person. Ituloy ka na para sa mga nasa relationship na ang ilan sa inyo nakadalawang cards ka na ipinaglalaban mo yung relasyon mo sa person mo kahit na meron siyang mga weakness. Kasi ginagawa mo ito hindi lang para sa sarili mo, kundi pati na rin sa iba pang taong involved sa relasyon nyo. 3 of Wands, Queen of Cups, at 9 of Pentacles. Naka-4 na cards ka na para sa travel. Maybe pareho kayo ng person mo na nasa ibang bansa or nag-ibang bansa. Pwedeng ikaw ito o yung person na naging maganda yung buhay niya dahil sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Loving, warm, at saka mabait itong person na ito kasi kung ano yung meron siya, kung ano yung makakaya niyang maitulong, ay itutulong niya. Kung nanay mo siya, may mga namana ka na magandang katangian niya. Pero kung relative ito o kaya person ng napangasawa mo or karelasyon, meron kang natututunan sa person na ito. At saka kahit malayo itong person na ito sa family niya or sa person, hindi naman siya madaling malungkot. Meron siyang paraan para sumaya. Meron ding matatag na negosyo, career, or financial itong person na ito. Kung ikaw ang tinutukoy ng mga cards, nakadalawang cards ka na magkakaroon ng katuparan yung mga pinapangarap mo sa career, sa financial, or sa negosyo. Marami ka pang ma-accomplish, marami pang oportunidad na darating at ma-achieve. Sa kalusugan, napakalakas mo or healthy, pero kailangan balansehin mo din yung physical, emotional, at mental. Kung may illness ka man, magkakaroon ng health improvement. Ang iba naman, mag-ingat kung hindi ka pa ready na magkaroon ng baby. Para sa ilang single, pareho kayo ng potential person na hindi nagmamadali na kilalanin ang isa't isa. Magkakaroon kayo ng magandang relasyon or connection. Kasi pareho kayo ng person na nag-i-enjoy ng pagiging single, pero magkasama kayo. Kaya sabay kayong mabilis na nakakalimot sa nakaraan na trauma or issue. Ang ilan na nasa relationship ay pinapatatag nyo ng person mo ang relasyon nyo at saka pinupunan kung ano yung kailangan at gusto sa relasyon. Bukod sa natutugunan nyo yung pangangailangan sa relasyon, secure din ang career o kaya negosyo or financial. Itong namayapang person ay mahilig sa game at saka mapaglaro, pwedeng sa love o kaya hobbies niya yung paglalaro or gamble. Mukhang ito yung naging sakit niya or addiction. Husband, yung person mo pala yung mahilig sa game. Kaya lang nasa heaven na siya.
At may posibilidad na ang ilan sa inyo foreigner yung person mo or taga-ibang bansa. Hilig din niya yung sumayaw. Pwedeng sa ilang cards ka lang makaresonate or sa lahat ng cards na yan makaresonate ka. Pero ito pa yung ibang additional message mula sa namayapang person. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ibig sabihin ng person na namayapa, kung nalaman niya lang kung ano yung magiging resulta ng mga nagawa niya, ibang direksyon sana yung pinili niya para magtagal pa siya, makasama ka or makausap. Sa panahon na namayapa yung person mo, marami siyang loving na tao na nakilala. Kaya nasasabi niyang hindi na dapat mag-alala kasi nasa heaven na siya. Maayos na yung kalagayan niya. Ayan, pinakita ulit yung nature. Di ba pinakita na dito? Nakadalawang card ka na. Katulad nitong paru-paro na nandirito siya para sa iyo. Itong namayapang person ay naiksian sa panahon na magkasama kayo kasi sa lugar na kung nasaan siya ay pangwalang hangganan.